Isang magandang umaga sa inyong lahat from Finland, mga ka-Gigi! Hello mga ka-Gigi! Kamusta kayong lahat? Another day, another vlog! Maraming salamat at nandyan kayo ulit at walang sawang sumusuporta at walang sawang nagmamahal sa akin. For today's video mga ka-Gigi, tayo ay aalis. Yan. So, for the past few days, di tayo makaalis kasi umuulan. Nasa bahay lang parati yung vlog. So, pasensya na kayo mga ka-Gigi. Pero ngayon, aalis tayo. Papasyal ko kayo mga ka-Gigi. Yan. So, nagsasapatos lang ako. Tapos, ngayon, medyo maulan. Kaya tayo ay jacket or cardigan. Dito jacket pero cardigan to. Yung parati kong sinusuot kasi hindi naman din ganun kalamig. Syempre mga ka-Gigi, meron akong baang payong. Yan. So, parati ko tong dala sa bag kasi hindi mo masabi weather dito. Sobrang araw, tapos mamaya-maya biglang uulan, biglang bubuhos yung ulan. Kaya nakakainis. Hindi mo, very unpredictable yung weather. Andito na lahat ng kailangan ko. Check natin kasi importante mga ka-Gigi yung susi. Importante nandito yung susi natin. Yan. Bago ako umalis ng bahay, talagang nagdo-double check ako kung andito na sa bag, andito na sa loob ng bag yung mga kailangan ko. Like susi, cellphone, charger. Yun mga ka-Gigi. So, susi natin ito. Tapos mga ka-Gigi, gusto ko sa inyong ipakita itong susi ko. Yan, ganyan siya. Tapos, mga ka-Gigi, ito. Tingnan nyo mabuti. Yan. So, ito, pinagawa ko to sa Pinas. Picture namin to ng daddy ko, mga ka-Gigi. Yan. So, parati ko siya kasama everyday. Kahit saan man ako magpunta. Tapos, sa likod niya, meron nakasulat na Daddy's Girl. So, kasama ko si Daddy Nelson ko everyday. Yan. So, ito susi. Tapos, cellphone. Cellphone. Andito na yung cellphone natin. Tapos, card. If ever. IDs. Importante yun mga ka-Gigi. Alam niyo yun, parang just to be sure lang. Parati ako may ID sa bag. Yan. Tapos, dala ko rin yung book kasi gusto ko magbasa. Yan. Nandito na lahat. Kompleto na mga ka-Gigi. Kaya, good to go na tayo. Ready to go na. Let's go mga ka-Gigi. Ipapasyal ko kayo ngayon. So, syempre, bago rin ako umaalis, pinapatay ko yung mga dapat patayin. Like ilaw. Tapos, double check ko rin kung yung mga nakatanggal na saksak. Yung mga charger. Tapos, isa pa kung double check is yung stove kung nakapatay. Kung, alam niyo yun mga ka-Gigi, kailangan yun. Importante yun. Syempre, hindi tayo sure. Minsan, hindi natin alam, lalo na yung mga pamplansya ng buhok, if ever nagplansya ka, or blower, or anything, mga ka-Gigi, ilaw, ganyan. Importante yun dito kasi syempre, alam nyo yun, parang yung mga nakaraang linggo, mga ka-Gigi, merong sunog dito, kaya nakakatakot. Parang nagkaroon ng sunog dito, mga ka-Gigi, sa Finland. Yan, meron ditong mirror. Yan, mga ka-Gigi. Tapos dito mga ka-Gigi, tingnan nyo. Meron nakalagay, Ota Ole Huva. Tapos may smiley. Tapos ibig sabihin yan, pwede mong kuhain to. Yan. Bigay niya, parang for free kung gusto mo kuhain yung bag. Yan. Ibig sabihin yan, you can take it. Parang ganun, pwede kuhain. So mga ka-Gigi, si Ziki pala, kakasundo lang ni Ken kay Ziki. Kasi siya naman yung mag-aalaga kay Ziki. Makulimlim ngayon, tapos mahangin. Kaya sakto lang yung suot natin. Yan. So, sasakay tayo ng bus, mga ka-Gigi. Ganito yung itsura sa labas. Naku, mukhang malapit na yung bus kasi meron ng mga nag-iintay. So, naka-green. Ibig sabihin, go. Tingnan nyo mga ka-Gigi, puno ng flowers.
Waiting lang tayo sa bus. Orange bus yung sasakyan natin mga ka-Gigi. Dito na tayo sa Yumbo, mga ka-Gigi. Yumbo Mall. Punta muna tayo dito sa pharmacy. Ito yung pharmacy nila dito, Apteki. Dito ako mga ka-Gigi sa pharmacy. Yan. Yes. Yeah, and it's valid, so yeah, that should be enough. Okay. Yeah, so basically these are two different medicines, but they have the same instructions. So you can take one tablet 3 times per day, and you can use them together. Okay. And it should be helpful for the pain. Yeah. Yeah, the doctor recommended to take maximum 7 days treatment. 7 days, Of yeah. course, to do a X-ray. Yeah, they did X-ray, yeah. But of course, if it's like longer, Of course. after 7 days you're still hurting, then maybe. I will go back to the doctor. Of course, yes. Do you have any questions at this point? No, so this one, I don't have to pay for anything. It's for the Lahi Tapiola. When you go to the cashier, it should be $0. Okay, yes. So, papakita ko lang to sa cashier, mga ka-Gigi. Wala akong babayaran kasi insurance yung magbabayad. So, mga ka-Gigi, ngayon punta naman tayo sa normal. Meron akong kailangan bilhin or para siyang Watsons dito. Naubusan na tayo ng deodorant, tsaka ng, ano pa ba yung mga kailangan natin bilhin? Toothpaste. Mga ka-Gigi, parang Watsons dito. Daming mabibili. Normal, ano tayo? Normal tour. Normal tour. Normal tour. Pag nandito ka, hindi pwedeng, wala kang bibilin. Mga ka-Gigi, super dami dito.
Marami rin ditong mga pabango mga ka-Gigi. Mura lang. Yan o. Pero mababango in fairness mga ka-Gigi. Daming ano dito. Mabibili ba? Meron rin silang mga snacks, mga ka-Gigi, oh. Mga ka-Gigi, ito ang favorite chocolate ko. Kinder Bueno. Ito. Super, super sarap nito. Yan lang ang favorite chocolate ko. Or KitKat. Ito, 1 euro lang. Yung mga Milka. May iba't iba siyang flavor. Yung umuwi ako ng Pinas, ito yung isa sa mga pinasalubong ko. Strawberry. Meron rin yung ano lang, plain. Tapos ito, Chips Ahoy. Ito yung Dame. Meron rin white chocolate, mga ka-Gigi. Ito masarap. Ay, hindi. Kala ko yung may blueberry. Tapos meron rin nuts. Meron rin Biscoff. Ay, nako. Mga ka-Gigi. Kukontrol ako sa sweets, kaya hindi tayo bibili niyan. Kailangan natin pigilan yung sarili natin. Hindi maganda yan. Seasoning, or yan. Yung mga garlic powder, ginger powder, paprika, bulldog. Kompleto sila mga ka-Gigi. Ang ganda mga ka-Gigi, oh. Dried flowers. €10. Yan. So, hi mga ka-Gigi. Update. Kanina galing ako ng pharmacy kasi yung, di ba meron akong work accident. Na-aksidente ako sa trabaho. Tapos, syempre, pag sa trabaho ka na-aksidente, ang mangyayari, papasok nila yun sa insurance kasi bawat employee ay insured. Syempre, napaka-importante nun, lalo na sa kitchen kami nag-work. Syempre, sa kitchen, hindi mo maiiwasan yung mga ganon na merong mapapaso ka, mahihiwa ka, or mai-injury ka, ganon mga ka-Gigi. So, nag-send lang sa akin na message yung pinaka-insurance na, sabi doon na, kailangan ipakita ko lang yung message doon sa pharmacy, tapos magsisend na sa kanila ng invoice, gano'n na wala akong kailangan bayaran kung ano yung mga nireseta ng doktor na gamot sa akin. So, syempre mga ka-Gigi, ang number 1 dyan is Panadol, tsaka Burana. Yan. So, ito yung pinaka parang nila dito mga ka-Gigi, national medicine. Kung tawagin, kumbaga parang siya, ito yung mga nire-reseta pag masakit ulo, kahit ano mga ka-Gigi, masakit ulo, masakit tiyan, mga ka-Gigi, Burana ang sagot. Wala akong binayaran kanina mga ka-Gigi. Ngayon naman mga ka-Gigi, ako ay nagluluto ng tender juicy hotdog. Hindi, actually, hindi to tender juicy mga ka-Gigi. In order, parang homemade to. Tender juicy, pero homemade by a Filipino. Hindi ko alam kung kanino to in order. Bigay lang sa atin to mga ka-Gigi. Titikman natin kung lasang tender juicy ba. Huhusgahan natin. Ite-taste test natin to mga ka-Gigi. Yan. Tignan natin kung honest review. Bibigyan natin ng honest review. Gusto ko sa hotdog mga ka-Gigi ay yung tostado. Gusto ko siyang tostado. Ganun ko kinakain yung hotdog. O baka isipin nyo ibang hotdog ha. Hotdog na pagkain ha. Kayo
Yan. So, tayo natin maluto tapos tignan natin kung masarap. Hello mga ka-Gigi, ito na ang ating inspired tender juicy hot dog. Yan siya. Naging mukbangers na nga lang talaga tayo. So ito, hindi talaga to tender juicy. Ulitin ko, hindi to tender juicy mga ka-Gigi. Ginaya lang. Homemade hot dog. So tikman na natin. Lasang tender juicy mga ka-Gigi. Masarap. Masarap siya mga ka-Gigi, in fairness. Masarap. Malapit siya. Tama. Parang tender juicy mga ka-Gigi. Good job. Good job sa gumawa nito. Hindi ko alam kung sino. Hot. Approve. In order lang to, binigay lang sa akin mga ka-Gigi. Meron atang nagbe-business dito nito na homemade hotdog. Tinaste test ko lang mga ka-Gigi. Gusto ko lang ng matikman talaga kung talagang parang tender juicy. Pero in fairness, malapit. Galing. Kasi syempre mga ka-Gigi, walang tender juicy dito sa Finland sa pagkakaalam ko. Wala. So syempre mga Pinoy, nagka-crave sila ng tender juicy kasi iba talaga ang sarap ng tender juicy. Aminin natin yun. Kapag kunwari merong mga umuwi ng Pinas tas pabalik dito sa Finland, usually ang pinapasabay nila is tender juicy hotdog. Parang si Ate Marites, nung pagbalik namin dito sa Finland, nagpasabay siya ng 2 kilong tender juicy. Ang ginagawa nila mga ka-Gigi, para syempre kasi mahaba yung biyahe, ang ginagawa nila is binabalot nila ng diaper para hindi matunaw agad, ganun. Or parang binabalot nila dun sa parang, hindi ko alam kung ano tawag dun sa bag na yun mga ka-Gigi. Parang meron siyang special bag para hindi matunaw agad at hindi masira yung pinaka-hotdog. So siguro yung ibang Pinoy kaya naisip nila na gawin yung homemade hotdog, ganun. Kasi syempre, maraming ang mga Pinoy na naghahanap ng hotdogs, longganisa, ano pa ba, tocino, beef tapa. Mga ka-Gigi dito, lalong-lalo na lumalaki na yung ating Filipino community dito sa Finland. Alam niyo ba yung pagdating ko dito sa Finland? Ma-share ko lang. Yung pagdating ko dito sa Finland ng 2018, actually, 2018, tourist visa pa lang ako noon. Tapos, nag-propose sa akin si Keng. Tapos, umuwi lang ako para ayusin yung mga papeles, yung mga Senomar, ganun. Tapos, 2019, January, nagpakasal kami. Pagka, kunwari, lumalabas ako, ganun. Pag meron ako nakakasalubong ng mga Pilipino, tuwan-tuwa ako kasi bibihira talaga ako makita ng mga Pinoy. Tapos, ngayon, mga ka-Gigi, kahit saan ako magpunta, meron ng mga Pinoy dyan sa bus stop, kasabay ko. Kunwari, pupunta ako ng shop, may mga Pinoy. Alam niyo yun, sobrang lumalaki na talaga yung Filipino community dito. At alam niyo ba mga ka-Gigi, every year, merong nag-organize ng Filipino event. Tinatawag nila yun na Independence Day. Yan, so every year yun mga ka-Gigi. Napakalaking event to ng mga Filipino community. Meron dun mga food stalls, ganon, iba't ibang klaseng Filipino food, Filipino street foods, may kwek-kwek, may siomai, may lechon, merong ihaw-ihaw, bituka, isaw, may mga dinuguan, mga ka-Gigi, iba't ibang klaseng Filipino food at street food. Kaya yun, so nag-organize sila nitong event na to every year, kaya nakakatuwa mga ka-Gigi. Hindi ako nakakapunta sa mga ganitong event kasi hindi rin naman ako masyado mahilig maglalabas. Pero, mga ka-Gigi, first time ever ko nagpunta this year
Yan, dun sa Filipino community event, dun sa Philippine Independence Day, kung tawagin nila. Punta ako mga ka-Gigi, maglalagay ako, ipapakita ko sa inyo yung clips dyan. Hindi ako nag-vlog noon, hindi ako nakapag-vlog. Konting lang clips na nakuha ko. Kasi umuulan noon mga ka-Gigi, tapos nakalimutan ko yung camera ko. Kaya phone lang yung gamit ko. Kasama ko si Ate Marites, mga ka-Gigi. Ang haba ng pila. Pumunta kami siguro mga 11 ng umaga kasi nag-start yun. Nag-start siya ng mga 9 a.m. or 10 a.m. tapos hanggang 9 p.m. siya. So, the whole day siya. So, whole day siya mga ka-Gigi. May mga program, may mga dance production, tapos fashion show, tapos may mga music. Parang fiesta mga ka-Gigi. Grabe, super, super saya. Kaya lang yun nga, yung sa mga food stalls, ang haba, sobra ng pila. Kaya hindi mo alam kung saan ka pipila. Pero ang kinain namin nun ni Ate Marites, ang kinain ko siomay. Siyempre siomay. Ang kinain naman ni Ate Marites ay kwek-kwek. So, simple lang kinain namin. Kasi dun sa ibang food stalls, actually mahaba talaga yung pila lahat ng mga food stalls. Pero nagtiyaga kami. Gusto ko magpasalamat mga ka-Gigi. Dahil dun sa pinalahan namin na food stall, Rapsalicious, yung pangalan, Rapsalicious, yan, ilalagay ko dyan yung Facebook page nila. Thank you so much. Hindi ko alam kung bakit tayo na priority. Pero yung pagdating namin sa cashier, sabi na priority daw kami. Hindi na namin kailangan pumila ulit ng isa pa. Kasi kunwari pag nagbayad ka, pipila ka ulit para makuha mo yung order mo. So, ganun mga ka-Gigi. So, dalawa yung pila. Magbabayad ka, tapos pipila ka ulit para makuha mo yung order mo. So, syempre, ang haba nga ng pila, pero yung pagdating namin doon, sabi, priority kami, hindi kami nag-intay ng matagal, mga ka-Gigi. At nakakatuwa dahil parang na-feel ko na special kami. Yun, nakakatuwa mga ka-Gigi yung mga ganitong simple gestures, yung mga small gestures, pero sobrang na-appreciate ko. Thank you so much, Rapsalicious. Para ko nakapunta ng Pilipinas, mga ka-Gigi. Kaya sabi ko, hello Philippines! Pero Philippines in Finland, mga ka-Gigi yan. So, nakakatuwa dahil lumalaki na nag-grow yung Filipino community dito. Ang population dito sa Finland is 5 million lang. Sa mga hindi nakakaalam, 5.6 million. So, hindi ganon kalaki yung population dito. Kaya nakakatuwa dahil syempre marami tayong mga kababayan dito. At kunwari nagka-crave ka, pupunta ka lang sa Facebook page Filipino Community. Ang dami nagbebenta kakanin, pichi-pichi, sapin-sapin, biko, kung ano man kina-crave mo mga ka-Gigi, yan, egg pie, ano pa ba, lumpiang ubod, ube, halaya, leche flan, lahat mga ka-Gigi. Super, super. Kumbaga, pag nagka-crave ka, pag meron kang gusto kainin, punta ka lang doon, mag-order ka, mag-meet up kayo, or delivery, or kahit ano mga ka-Gigi. Ayun, so nakakatuwa mga ka-Gigi. At sobrang nakaka-proud ang lahat ng mga Pilipino na nag-participate doon sa event na yon, lalo na sa mga nag-organize noon. So, thank you sa mga nag-organize ng event na yon. Super, super nice. Tapos sa August, mga ka-Gigi, meron pang isang malaking Filipino event, Barrio Fiesta naman. So, magva-vlog tayo doon. Subukan natin makapunta. Titingnan ko yung schedule kung makapunta tayo doon. Pero kasi gusto ko kayong dalhin sa mga ganun, sa mga Filipino event para naman makita nyo kung paano yung mga event ng Filipino dito sa Finland. A round of applause for Jubel and Mark. Okay. Technical problem. Sis, anong paghahanda? Since naghahanda pa sila, anong ginawa mong paghahanda para sa ating event? Parang hindi naman ako masyado naghanda-handa. Ilang oras ang tinulog mo? Kasi may maliit akong bata. So, kailangan hindi ata ko pwede tulog. Ilang taon? Kailangan dumede sa madaling araw. Welcome to the Philippines! Ako, 3 hours lang yata ang tinulog ko. Yes, kasi nanggaling pa kami malayo. Yes. Been hosting since nag-ano yung FPA. Nice. Lagi na ako sa Helsinki, kumbaga naging amput na nila ako doon. And then, nag-start ka mga ibang association na hindi na mag-host. And